Ito ang programang Family Matters. Kasama ang 1143 DZMR, The Missions Radio, Isabela, 106.3 DZRK, Radyo Kapit Bisig, Quezon, Palawan, 1233 DYBS, The Sweet Voice of Salvation, Bacolod, and 1062 DXKI, Your Friendly Voice, Coronadal. Magandang babae. Naku, babae dahil women empowerment. Good morning mga kaagapay. Ito po ang programang Family Matters. Nandito tayo sa ating Women Empowerment Edition. At syempre, ikaw, nakatuto ka pa rin sa inyong paboritong himpilan na 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay po ng Sambayanan. Isa po kaming AM station sa mga katutune in pa lang ng Far East Broadcasting Company Philippines. At syempre, kasapi po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tayo rin po ay napapakinggan via live streaming through febc.ph. Yan po ang official mobile app ng FEBC Philippines. At syempre, pwede rin kami i-download sa inyong Apple App Store at sa anong pang Google Play. At syempre, hello sa mga nanonood at nakikinig sa atin via live streaming sa Facebook. Hanapin nyo kami sa 702 DZAS, FEBC Radio at sa YouTube channel. Ganun din po, 702 DZAS Radio TV. Huwag niyo kalimutan mag-like, mag-comment at mag-subscribe sa aming channel. Alam nyo, sobra akong excited ngayon. Siyempre, ako pa rin po ang inyong Wednesday, Avelyn Garcia. Ito na po ang when we started the Women Empowerment, ito po ay tuloy-tuloy na paglilingkod po namin sa inyo upang mapalakas, mapagtibay ang bawat kababaihan all over the world. At syempre, excited ako. Napakaganda ng ating topic ngayon. At syempre, lahat makaka-relate. Nako, walang hindi makaka-relate dito. At meron akong 3 women empowered. Mali. Empowered women. Meron akong 3 empowered women na guest ngayon na nako talagang sigurado naman makakapagbigay ng input sa kanilang mga journey sa ating pag-uusapan ngayon. At syempre maganda po na tumungo muna tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Napakaganda po ng sinabi niya sa John 13, verse 34 to 35. Nako, sabi niya dito, a new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. And of course, by this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Napakagandang paalala sa atin, di ba mga kaagapay? At syempre, maganda siguro nga tingnan natin ito sa mabuting salita, magandang balita, Biblia. It says here that isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon na magmahalan kayo. Kung papaano ko kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo. Kung kayo, napakaganda kung kayo ay may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo ay mga alagad ko. It's such a beautiful reminder for all of us, If we love one another, we can actually say that we are disciples of Christ, 'di ba? Nako kaagapay, sana po patuloy po kayong naka-tune in, patuloy kayong nakatutok every Wednesday dahil alam ko po na ito po by the grace of God makakatulong sa bawat isa sa atin. At syempre ang topic natin ngayon ay sino ba naman ang hindi ma-excite? It's about understanding the languages of love. Magtatanong ka, Ma'am, may language ang love? Meron! Noko, pero pag-uusapan natin yan, syempre kasama ko ang 3 magagandang empowered women. Diba? At syempre nabanggit ko sa inyo, 3 itong kasama ko, hindi lang isa, 3. Uumpisahan ko na ang mag-hello sa inyo ay ang Vice President for Corporate Division ng Asian Transmission Corporation. Walang iba kundi ang good friend of mine, Attorney Roslyn Coloma. Hello, Roslyn! Magandang babae sa'yo. Good morning and good morning to everyone.
Yes, excited na ako ha sa mga input mo sa ating topic ngayon. At syempre alam ko in love ka pa rin hanggang ngayon, right? Syempre. With your husband, Bernard. Yes. Oo. At syempre, nako, ito naman ang second nating guest, no? Papakilala ko na sabay-sabay para pwede silang magbigay ng inputs isa-isa sa ating pag-uusapan. Walang iba kundi a businesswoman in fashion. Aba, sino ba naman? Last time, nag-guest din natin ang isang businesswoman in fashion. Di ba? Naalala nyo si Rosemary Owamil. This time naman, businesswoman in fashion. This time, sa mga damit naman siya. None other than a good friend also, Miss Marilu Reyes. Hi, Marilu! Hello, good morning, everyone. It's a blessing to be here. Yes. Thank you so much for accepting the invitation. I'm sure a lot of our audience will be able to be helped by your input. At syempre, nako, ito naman ay matatawag nating homemaker. No, isang napaka-importanting role ng isang babae with 4 children. At balita ko, matagal na itong tagasunod, taga-subaybay ng ating programang Family Matters, especially the Wednesday edition, si Jenny Rojas. Hi, Jenny! Hello, good morning, Sis Abilin. It's a privilege po na makasama po sa Family Matters. Dati pinakikinggan ko lang po siya sa radyo and now, praise God at kasama ko po siya ngayon dito sa Family Matters. Thank you, Lord. Wow, nakakatawa naman. Humbling. Yan si Jenny, direct from Las Piñas. Si Attorney Roslyn, direct from Calamba, Laguna. At syempre si Marilu Reyes, direct from Los Angeles County. Sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Nako, nakakatawa naman. Ano? At meron tayong mga pag-uusapan ngayon. If I were to ask you, what do you think is the most important word in the English language? Sige nga, kayong tatlo. Ano yung pinaka-importante? Love. Di ba? A lot of people would say, love. Kasi nga naman, di ba, yung nabasa natin kanina, sabi ng Bible, di ba, by this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Mapapatunayan daw o maipapakita na mahal natin ng isa't isa ay na di ba, that disciple tayo ng Panginoon, no? If we will love one another. Pero hindi lang yan. Paano ba natin mapapatunayan na importanteng salita ang love? Pero bang gustong mag-comment dyan? Bakit mo nasabing importante ang love? Naalala niyo yung 1 Corinthians 13? Di ba? Doon sa 1 Corinthians 13, when I was actually kasi ito yung isa sa Bible verse na sobrang memoryado talaga ng marami, no? Ano daw sabi doon? Love is patient. Patient. Ano pa? Love is kind. Yes. Ano pa? It does not envy. Ano pa? It does not boast. Oh, ano pa? It is not proud. It is not diba? proud. Oh, It does not rejoice in evil, but rejoices with the truth. Wow, galing ni Marilu. Ano pa? Sige. Diba? It is not self-seeking. It is not self-seeking. It always hopes, always protects, always trusts. Yes, always perseveres. Pero ang isa sa nagustuhan ko dito is, sabi nga dun sa verse 13, no? I think that's 1 Corinthians 13, verse 13. And now, these 3 remain. Faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Diba? Parang, alam mo, parang sabi ko nga, oo nga, no? Ito makikita mo as one of the most important word in English dictionary. Pero alam nyo, nung inaaral ko, ito rin pala ang most confusing word in English dictionary. Bakit? Kasi nagagamit ito inappropriately. Papaano? Diba? Parang when I say, I love you, Marilu, di ba ang sarap ng pakiramdam? Pero sinasabi rin natin yung I love na word sa ibang bagay. Oh, I love Hawaii. Oh, I love barbecue. I love my cellphone. I love my dog.
What can you say about that, Rosie? Ano masasabi mo? Parang parang nade-degrade yung value, no, para sa akin because Oo, the totoo. same manner that you are using for other people when you express love, it's actually you're using also for ikaw, Rosie, anong nararamdaman mo doon? It goes against the meaning of love as stated in the Bible. Kasi if you say, I love Boracay, patient, kind, not boastful. Yes. Boracay, how can you express the love that is written in the Bible as defined by God, diba? Oo. Ikaw, Marilio, anong masasabi mo doon? Naniniwala ka ba na though the word love is the most important word, di ba, in English dictionary, on the other hand, medyo confusing din. I mean, anong take mo dito, Marilio? Do you also believe in that? Yes, I do. Like there will be cases when you will say, but I love him. But I love him. There are, sinful ways in loving that person because for one, siguro may asawa siya, but then you still use the word love. Remember that it is not self-seeking. Diba? It always protects. Diba? It always seeks the highest interest of that person. Diba? So, yes. Oo, tama nga naman yan. Meron akong kilala, di ba? Parang meron siyang pagmamahal doon sa isang tao na yun, pero tama yung sinabi mo, no? Forbidden love naman pala. Diba? Ikaw naman, Jenny, anong masasabi mo pag sinabing, oh, I love this earphone. Oh, I love this jag. Oh, I love my hair clip. Anong masasabi mo doon? I mean, totoo ba yun na minsan confusing siya? Minsan confusing din kasi pag sinabi mong, oh, I love ganito, I love ganyan, parang bukang bibig mo lang pero hindi tagos sa puso mo yung sinasabi mong love na yon. So dapat pag sinabi mong ganun, talaga nanggagaling sa puso mo eh. Hindi yung parang lumalabas lang sa bibig mo. Parang ganun. Oo. So kaya nga parang, though it's more important, that is one of the most important, pero on the other hand, medyo confusing. Papasok tayo mga beautiful ladies, no? Gusto ko nga magkwentuhan tayo, no? Magbalitaktakan tayo, magkwentuhan tayo kung papaano natin maiintindihan ba talaga ang express yung ating love. Meron ako ikakwento sa inyo and I would like you to maybe say something about what can you say about the story. Merong mag-asawa, no? Merong mag-asawa, ang ginawa nitong mag-asawa, pumunta sila sa isang counseling session. No, sa isang counseling session, so yung counselor na upo, no? Sabi nung lalaki, alam mo, hindi naman kami masyadong nag-aaway, nag-argue. Sabi niya, talaga. So parang naku-confuse ngayon yung counselor. Bakit nagpunta pa tong dalawang to? Diba? Hindi naman kami masyadong nag-argue. Tapos sabi niya, by the way, hindi kami nag-aaway sa pera. Sabi niya, hindi namin problema yan. Tapos sabi niya, pumunta kaya itong dalawang ito para turuan ako ng proper relationship, sabi ng counselor. But at the long and short of it, biglang nagsalita yung babae, no? Sabi niya, pero alam niyo, counselor, the reason why we are here, kasi I don't feel being loved. Hindi ko na nararamdaman na mahal ako ng asawa ko. So, sumagot naman yung lalaki. Pambihira naman, counselor, lahat na ginawa ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Lahat na ginawa ko. Tapos nararamdaman niya, hindi ko pa rin siya mahal. So sabi ng counselor dun sa husband, sir, ano bang ginagawa mo? Ay, naku, marami. Pag uwi ko ng bahay, naku, maaga pa, nandun na ako sa bahay, inaasikaso ko na yung pagkain, ganyan, nagluluto na ako. Ako pa nga nagluluto di ba? Pero hindi ko talaga maintindihan, ano pa bang kulang? Bakit parang hindi niya nararamdaman yung pagmamahal ko? Okay, tanungin ko kayo, ano sa palagay ninyo, bakit yung babae nagrereklamo, hindi niya nararamdaman ng pagmamahal ng lalaki, pero sabi naman ng lalaki, lahat na ginagawa ko, lahat na, maaga pa nga ako umuwi kaysa sa kanya. Pero bakit hindi niya nararamdaman yung pagmamahal ko? Who wants to answer? Who wants to
Yes, Jenny, sige. Ako tingin ko, Sis Abilene, yung sa ganun, siguro yung guy, yung lalaki, hindi niya mabigay yung love language nung wife niya na hinahanap nung wife niya. Kasi sa marriage, 'di ba, dapat pagkakasama yung mga 5 language, may mga ganon, 'di ba, sa Oo. pagsasama nyo. So siguro hinahanap nung girl yung isa o dalawa sa love language na dun sa asawa niya, na hindi naman alam din nung guy kung ano yung love language ng babae. Parang Oo. ganon. So sa tingin ko, yun ang dapat alamin, kasi importante yun eh. Alamin mo yung love language ng bawat isa. Oo, Kasi parang dun, kumbaga kulang no? Parang, kulang eh. ano tawag doon? Sinukat ka, ngunit kulang. Tinimbang ka, ngunit Tama. kulang. Ayun, tama, Marino. Tinimbang ka, Oo. ngunit kulang. Oo. Luto ka Parang ng luto, nagda-diet naman Oo, ako. Oo, parang ganon. Oo. So, Sige, yun. Marilu, ano naman ang point mo, Marilu? Bakit ganun? Ginawa na, di ba? Bakit parang, kaya naman kami nandito, feeling ko hindi na niya ako love. Do you agree with Jenny on that? Well, we have to be sensitive to each other's needs, di ba? Kasi dapat we have to complement each other. Yan nga, sabi niya, luto naman ako. Pagdating ko sa opisina, luto na kaagad ako. Baka naman pwede mo unahin na. Sa bahay. Diba? Sa bahay nagluluto. Sa bahay. Hindi sa Sa bahay, di opisina. ba? I mean, pagkagaling ko from opisina, luto naman kaagad ako. Baka naman pwedeng i-hug mo muna siya. Baka naman pwedeng kumustahin mo muna siya. Tama, di ba? Luto ka ng luto. Nagda-diet nga ako di ba? Nag-IF ako Baka gusto So, niya ng affirmation. affirmation that she had been in the house all day taking care of, other household chores. Baka ang kanya naman luto lang, di ba? At napapansin niya yung ginagawa lang niya. What about the wife who was left in the house to take care of the rest? That's a very, very good input. Ikaw, Attorney Roslyn, anong pakiramdam mo? Ginagawa ba yun ng husband mo? Mamaya na yung sa husband mo. Anong feeling mo dito sa ating case study? Oo. Parang kulang sila ng communication. Halimbawa, well, ako, I can speak for myself. I tell my husband kung KSP ako. Ano yung KSP? Kulang sa pansit. Kulang sa pansit? Pansit. Pansit, hindi sa pansit. Oo. Yung gusto natin na kind of love that our partners should express. Tapos, hindi naman niya magawa. Let's help him na sabihin natin, gusto kong masahe. Ganon. I-treat mo naman ako. Yung ganon. Kasi minsan gagawin niya yung effort, tapos hindi naman yun yung gusto mo. Tapos mag-aaway pa kayo. Pero mahal niyo naman yung isa't isa, di ba? Yun naman yung bottom line. Kaya lang, kulang sa communication. So it's important that yung sabihin mo sa partner mo, ano ba yung gusto mo expression of love? Kung gusto mo ba gift? O gusto mo ba yung kino-compliment ka? Ayun. So, in that way, you will feel loved. Ayun. Oo, parang ano yung kantang yun, Marilu? Yung I did my best? Ano yun? But my best was not good enough. Oo, medyo tuloy mo yung I lyrics. did my best. But I guess my best wasn't good enough. For here we are back where we were before. Wow! Di ba? Parang, teka muna, parang balik tayo dun sa dati Parang nag-aaway tayo ulit samantalang nung beginning stage pa lang ng marriage. Parang, teka muna, parang you really love each other. Pero at this time, medyo hindi na. Tama kayong tatlo. Nako, grabe, no? Exam pa lang pala to. Tama kayong tatlo. Malamang merong pagkukulang talaga, no? Parang ikaw, kontodo ka na. Balik na rin naman natin. Sabi naman ng husband, ako rin, feeling ko, hindi na ako mahal ng wife ko. Sabi naman ng wife, paano mo naman nasabing hindi kita mahal?
Ako na nga naghahatid sa bata. Ako nagtututor sa bata. Ginagawa ko na nga lahat ito dahil mahal kita. Ako na nagbabudget. Bakit feeling mo hindi kita mahal? Sige. Ano naman ang masasabi ninyo? Ikaw ang wife. Ikaw ang wife Marilu. Or ikaw ang wife Jenny. Binibigay mo na, ginagawa mo na lahat ng serbisyo, hindi ka na nakakapagbihis sa pagmamahal mo sa asawa mo, amoy sibuyas ka na, amoy bawang ka na, dahil talagang sobrang sa pagmamahal mo, no? You are giving your best service sa asawa mo, pero feeling ng asawa mo, hindi mo siya mahal. Bakit? Bakit nangyayari ito? Sige, mauna ka, Attorney Roslyn. Okay. Malalim ang pag-iisip. Siguro hindi natin nakikita yung need or ng husband natin, no, na ito yung effort na binibigay niya, pero hindi yun yung hinahanap-hanap natin. Halimbawa, we want time, we want affirmation. Baliktad to. Ibig sabihin, ikaw yung nagbibigay. Pero pakiramdam ng asawa mo, hindi mo siya mahal. Ginagawa mo ng lahat. Naglalampaso ka na ng bahay, namamlansya ka na, lahat na ginawa mo. Ano ba Marilu ginawa? Di ba? Parang lahat na, hindi ka lang nagwalis, nagmap ka pa, nagvacuum ka pa. Lahat ginawa mo na because para sa'yo, naglaba ka pa kahit na bagong plansya. Napasma ka na. Di ba? Pero feeling ng asawa mo, hindi mo siya mahal. I'm not saying this is Bernard. This is just an example nung nagpapa-counsel na to. Ano sa palagay mo? Bakit pakiramdam ng asawa, hindi siya mahal? Hindi kasi yun yung hinahanap ng asawa. Hinahanap ng asawa, pwedeng pagmamahal. Parang, Han, kamusta ka na? Pagod ka ba? Galing office? Gusto mo nang kumain? Gusto mong massage? Ayun, pinag-prepare na kita ng gusto mo iinit ko tong soup para sa iyo kasi medyo lumamig na. Yung mga ganon, baka yun yung hanap na, halimbawa, gutom na gutom siya, pakialam nga naman niya dun sa malinis na bahay. Siya. O kaya na-pressure siya sa trabaho, pagod na pagod. Parang, ngayon, hindi na niya nakikita yung mga other things na nag-effort tayo. Yes, oo. Parang nagpagod ka pa, hindi naman pala yun yung love language ng tao, di ba? Anyone who would likes to add on that? Yes, Jenny? Siguro hindi rin yung na-appreciate yung ginagawa niya. Siguro yung ganun. Tsaka, yun parang ako yun, halimbawa, kasi yung gayong sabi mo na pero ako lahat ako dito sa bahay, lahat dahil homemaker na ako. So ako, ang iniisip ko na lang, ginagawa ko to para kay Lord. So masaya ko itong ginagawa para sa Panginoon. So i-appreciate man niya or hindi, para ginagawa ko to si Lord. So bahala na si Lord kung paano siya babaguhin ni Lord kung hindi niya na-appreciate yung ginagawa ko. Oo, pero Jenny, tatandaan mo. Excuse me, Jenny, tatandaan mo. Ang context natin, pumunta sila sa counselor. Sinabi na yun ng babae na sabi ng babae, binigay ko na to lahat. Nagpakahirap ako dahil para sa akin itong expression ko ng pagmamahal. Bakit sasabihin ng asawa na hindi ko siya mahal? Binigay ko na nga lahat Pagod na nga ako namlansya na nga ako Ay naglaban na nga ako kahit katatapos lang mamlansya Dahil sa pagmamahal ko Oo, bakit? Siguro lack of appreciation, tapos yung love language, siguro yung hinahanap ng babae. So yun ang dapat hanapin din nung partner. Hanapin niya yung ano ba yung love language nitong wife ko kasi hindi pala ito yung gusto niya, yung maglinis ako, magluto ako, magpapagod ako. And gusto pala niya is gift, affirmation. So dapat doon siya pumunta para talagang mabago yung mindset ng girl na talagang mahal siya. Kasi ako, for example, ako talaga naghahanap ako sa love and affirmation. Yun ang gusto kong love language na minsan nabibigay ng hindi naman yan ang gusto ko Ito yung gusto ko.
talaga di ba, minsan magtatampo ka, bibigyan ka, aanuhin ka nito, hindi naman yan yung gusto mo eh. So talaga magkakaroon kayo ng pagtatalo. So kailangan talaga, bawat isa, hanapin yung love language ng bawat isa para maiwasan yung pakiramdam na hindi mahal o nagkakaroon ng pagkakaintindihan. Yun yung importante eh. Mamaya, matutunghayan natin yung sinasabi nating love language. Marilu, may gusto kang konting input dito sa reklamo ni Mrs. Siguro that wife is like, siguro to quote a line from the movie Notting Hill, no? Siguro sinasabi niya, after all, I'm also just a girl standing in front of a man asking him to love her. Diba? Ang dami mo nang ginawa, pero hindi mo natumpok. I only want this, that, or it's important to me that you're home early and that you call me. You call me from time to time, diba? Lunchtime ba? Or that you're coming home. Because if I matter to you, then you will make that effort. Ano ba naman yung 1 minute to just say, how are you? I'm on my way home. That to me is a love language. But yun na nga, we have to also verbalize what we want. Huwag nating gawin siguro sa partner natin na manghuhula siya kung anong gusto mo. I remember one time my husband gave me a gift, but it was a pair of shoes. And so I told him, can I exchange this for a bag instead? Alam mo yun, yung easy shoes, just because he has given it to me, but I had to verbalize that it is the bag instead that I wanted. And so I did it. And the bag is still here up to now. Correct. Huwag natin ipilit and then maging plastic tayo na, sige, okay na lang. Yung okay, abuse din na word yan eh, di ba? It's okay, di ba? Actually, okay is a word that compromises a lot of things, especially in relationships. Diba? Yes. Correct. The specifics. Yes, go ahead. Importante ang specifics. Totoo yan. Ako, kanina pa natin pinag-uusapan yung mga love language na yan. Nandun pa lang tayo sa simula, ha? Nasa introduction pa lang tayo. Baka magkaroon ng part 2 ito, ha? Yung ating discussion. Dahil napaka-rich, no? Itong discussion natin. And bago tayo mag-break, no? Meron namang story about a child, no? Isang bata naman not feeling loved by her parents. So sabi ng mga magulang, bakit hindi mo nararamdaman na mahal ka namin? Can you just imagine nung mag-college ka, binigyan ka namin ng sasakyan? No? May regalo kang kotse. Diba? We are showering you with all the gifts that you need. Sabi ng bata, nung program po namin sa school, wala naman kayo. Nung parents-teacher conference, wala naman kayo. Pakiramdam ko, hindi niyo ako mahal eh. Very, very quick lang before we pause for break. What can you say about that? I mean, a child saying, hindi mo naman ako mahal eh. Yes, Marilu. Yeah, oftentimes we've heard it, no, we've even read it in books or articles that love to children spells time. Yes. It doesn't matter how much you give them, but if you're not there, wala pa rin yun, diba? Remember when they wake up, they would say, Mommy, where's my mom? Diba? So, marami nang nangyari sa mundo, but some things remain the same. And yun nga, love is time. For children especially, love is time. Time is love. Amen. Yes. So, maraming regalo, mamahalin, may kotse, pero hindi mo naman ako love. Diba? Anyone? May gusto pang magsalita tungkol dyan? Yes, Roslyn? So sa children, we have to be there at their important occasions because otherwise they will remember it even pagtanda na nila, kahit may anak na sila, maalala nila kung hindi tayo umattend sa ganito, sa ganyan. And I remember, there was a time na I was so tired from work na I came home 5:30 in the morning and merong field trip yung daughter ko. Tapos I couldn't, we have to be there at like 5:45. So I have to change. Nanginginig na ako sa pagod. So sabi ko si Yaya na lang. Tapos hahabol na lang ako sa field trip mo. Kasi alam ko naman kung saan pupunta.
But the teacher called me. She said, "Mommy, we will wait for you." Kasi umiiyak yung daughter mo. So talagang madali ako, no, na ito ko nakita, ganun palang kaimportante ang presensya natin mga magulang na yung ganon, field trip. Kahit pagod ka, you have to make effort. You have to exert effort na samahan siya. Kasi kung hindi, kawawa yung anak mo. Kumbaga yung dapat ang saya-saya, sa kanya napakalungkot. And meron din yung parang, there was this occasion na retreat nila and surprise, the parents have to be there. One kid was crying, though the teachers tried to comfort her, and I was asked to take the place of her mom. That kid was very sad, kasi OFW yung mommy niya. So, and wala rin yung father niya. Kaya napakalungkot sa bata. Yeah, sa madaling salita, talagang even though we give so much, no, to that child, especially if the language of the child is not receiving gifts, right? It's actually not being felt. Nako, ang ganda ng discussion natin, pero ipagpapatuloy natin yung makabuluhang discussion, makalipas lang ang ilang pagpaalala. Magbabalik pa ang Family Matters Women Empowerment Program. Tiyaga, tiyaga, tiyaga. Pray, pray, pray. Yan po ang lagi nating panawagan para sa lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa. Tiyaga sa napakahaba at komplikadong prosesong hatid ng pabago-bagong adjustment. Tiyaga sa trabaho sa kabila ng matinding pananabik na makauwi na at makasama ang pamilya. Tiyaga sa pananalangin dahil ang ating Diyos ay walang sawa sa pagtugon sa ating mga dulog sa Kanya. Sabi nga po sa unang Tesalonica, Kabanatang 5, talatang 16 hanggang 18, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Hesus Kristo. Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Attorney Carlos Kuya Kaloy Cao Jr. Sumasaludo, umaagapay at nananalangin para sa ating mga overseas Filipino workers. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod. Sundin mo ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso na mga wikang banyaga sa iyo. Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisik ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot? Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay. Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya'y isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya'y watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Matatag marangal, walang bakit, sana maglingkod. Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalaalang hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. COVID-19 positive at may severe symptoms? Narito ang kailangang malaman sa iyong isolation period. Kung fully vaccinated na, kinakailangang mag-isolate ng 21 araw mula sa petsa kung kailan nagkaroon ng sintomas. Ganon rin naman kung partially at unvaccinated pa, ngunit kinakailangan ng negative RT-PCR result. Lamang ang may alam at ang tamang kaalaman ay makukuha sa kinauukulan tungo sa kalusugan ng pamayanan. Paalalang hatid ng 702 DZAS FEBC Radio TV. COVID-19 na may mild symptoms?
narito ang kailangang malaman sa iyong isolation period. Kung mayroong mild symptoms at fully vaccinated na, kinakailangang mag-isolate ng 7 araw mula sa petsa kung kailan nagkaroon ng sintomas at 10 araw naman mula sa petsa kung kailan sumailalim sa test kung partially at unvaccinated pa. Lamang ang may alam at ang tamang kaalaman ay makukuha sa kinauukulan tungo sa kalusugan ng pamayanan. Paalalang hatid ng 702 DZAS FEBC Radyo TV. Nagbabalik po ang Family Matters Wednesday edition. Ako pa rin po yung lingkod, Avelyn Garcia, para sa ating Women Empowerment. Naku, maraming salamat sa Papuri 40th dan sa kanyang napakagandang awiting sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Napakaganda talaga. At syempre, kasama pa rin natin si Attorney Roslyn Coloma, si Marilu Reyes at si Jenny Rojas sa ating discussion na Understanding the Languages of Love. Nako, kanina, nasa introduction pa lang tayo, pero grabe mainit. Ramdam na ramdam ko. Mainit ang discussion patungkol doon sa pumunta sa counselor at nagsabing bakit hindi nila nararamdaman na mahal pa sila. Dalawang bagay yon, yung sa mag-asawa at saka yung na ginawa na ng lahat ni Mister, ginawa ng lahat ni Mrs. pero they don't feel they love. They don't feel the love, Ganon din naman yung bata, di ba? Binigyan na ng kotse, binigyan na ng kung ano-ano, pero hindi pa rin niya nararamdaman ang pagmamahal, di ba? So, kanina yan ang ating discussion. Meron bang gustong magdagdag bago tayo pumasok sa ating topic ngayon? Yes, Jenny. Yun, tama yung sabi ni Sis Marilu and Attorney Roslyn, yung time. So, ibibigay mo nga lahat, bigyan mo ng kotse, bigyan mo ng pera, hindi naman yun ang gusto ng bata, yung time mo. So, yun yung kailangan. Ito nga nakarelate ako doon kasi kaya ako nag-need ng attention Kasi naramdaman ko yun nung bata ako, nag-aaral ako, nag-graduate ako. Pag may meeting ang parents, wala akong parents doon. Walang magulang na umaattend sa akin. And pag malakas ang ulan, nakikisabay ako na, may nanay ba ako na magsusundo, na may payong, yung ganun ba? So, doon tinamaan ako doon. Tapos, sa high school, nung naramdaman ko pa yung mas masakit, yung high school ako kasi accelerated ako, 3 years ko lang tinapos yung high school. Tapos, na-late pa ako sa graduation, ang damit ko, malaki pa sa akin, muntik na LRT lang yung kasi sa PICC, LRT lang yung sasakyan mo, na-late pa kami, inihila ko pa yung nanay ko para lang umatin doon, yung itsura ko, samantalang yung mga classmate ko, ang gaganda nila, nandun yung parents na naiinggit ako. So, yun, kaya sa mga anak ko, pagka talagang kaya lagi ako nandyan, kaya talagang pagka kailangan sa school, ako yung talaga nang dumarating kasi nga busy rin yung husband ko. Pero pag the graduation naman, talaga nandun kami dalawa. So, yun ang ko. Kaya sana yung time nga din, yun ang ko. Sorry, naiyak po ako. Thank you so much for that, Jenny. Alam niyo mga kaagapay everyone wants to be loved. Di ba, Marilu, Lahat naman tayo we want to be loved. And everyone, in fact, needs to be loved. Kasi tayo po ay nilikha We're creatures of love. We live on love. And when we are loved, we thrive. Katulad na sinabi ni Jenny, di ba, nung bata siya, nararamdaman niya yung kulang di ba? Na parang sometimes may binibigay sa'yo pero parang you don't feel. And when we are not loved, we wither, di ba? We give one another love and we receive love from others. So, paano ba? How are we doing in this business of loving one another? Why we see so many people clamoring for love? Katulad mo na lang, Jenny, di ba? Na parang you don't feel that love. Why are there so many people, children man yan, o matanda na yan,
they feel deprived of love. They don't receive love. Therefore, they have nothing to give. Kasi wala silang natanggap, di ba? Or they don't give love back. Lahat tayo mga kaagapay, everyone wants to be loved and we need love. So, how do we say it? How do we say it? I mean, so if you want to love someone, let's say, by saying I love you, how do you communicate your love message to the recipient? Kanina pa tayo nagdidiskusyon, kanina pa tayo nag-share about hindi magtugma no? Just say it. No, you may think, but have you ever wondered that whatever you have said doesn't always register in the person's heart in the way you meant? Parang hindi yan ang ibig ko sabihin In other words, you say the love message in the ways that recipient would surely understand. Diba? We need to communicate the same language between the giver, sino yung giver, tayo, and the recipient. The receiver. Example, if I say to you, Marilu, I love you, and I say that to you in Japanese, kahit na 100 times ko sinabi sa iyo yan, until my face becomes blue, you still won't be able to understand what I am saying. Because Japanese language is not your language of communication. Diba? So you would have no idea what I am talking about. Hindi ko naiintindihan, Miss Abilene, what are you saying? So, however, if I say I love you in English, dahil naintindihan mo yan, o sinabi ko mahal kita, Marilu, then you will get it right away. Simply because it's your language. It registers immediately in your heart. So the key is the means of communication, the means to convey our love to each other. At ang tawag natin dyan ay the 5 languages of love. Diba? I mean, do I make sense, Marilu? Yeah. When I say, what's your take on that? What's your take on that? Na kahit na 100 times ko sinabing I love you in Japanese, parang, what? Do I make sense on that? Yes, because love itself is a form of communication. In fact, it is the highest form of communication. Love is an action word. So if the action is not your definition of love, you can interpret it otherwise. Parang obligatory lang, matapos lang, di ba? Makaraos lang, to say the least. But it being an action word, it talaga entails effort on the part of the one who will give. Diba? Yes. I love this person. So how can I please her? Diba? Kasi it seeks the highest interest of that person. You want to please him or her. You want to be, you want her to feel, affirmed. You want her to feel it as well, see it. Diba? You use your senses to embrace it. It's not just a passing thing, diba? It involves your it involves your senses, some senses. Kung food, syempre yung diba? Yung taste. Tapos kung naman bagay naman yan, how does it look, diba? Ganon. So may talaga siya, may components ang love. At dito natin pag-uusapan, napakaganda ng ating pag-uusapan kasi ito yung tinatawag nating 5 languages of love. At ang napakagandang natutunan ko talaga dito, talagang sobra akong na-touch, is that it is actually not just for Americans, for Filipinos. Alam niyo kung bakit? Kasi bibigyan ko lang ng credit, ang gumawa nito ay si Mr. Gary Chapman. It was being published many years back. Pero alam niyo ba that it was translated to 50 languages? Yeah. At ilan ilang libo na po ang copies sold. Libo, hindi pala libo, millions of copies has been sold because grabe po. So ang tawag niya dito is love language, and he came up with this theory that there are 5 different love languages that people use daily. Meron daw 5, no? So mamaya tatanungin ko kayo kung alin kayo dito, ha? So
Alam niyo, nung nabasa ko yung libro, nako, grabe talaga. It actually improved my marriage, it improved my relationship with other people, no? I'm not saying I'm perfect, no? Lahat tayo ditong apat, we're work in progress, di ba? So I pray that the message today, no, will help everyone. Makakatulong po ito sa bawat isa on how to build up your relationship with your spouses. Build up relationship with your children, no? And I also believe na kapag pinractice po natin ito, mga kaagapay, mga nanonood sa atin, itong mga love languages, no? It will improve the relationship with even our friends. Diba? Kumbaga, kasi minsan parang feeling natin, ay, hindi naman ako importante kasi simply because we do not understand. So, before I dig deeper, let me repeat, no? Anong ibig ko sabihin? Love language ito yung means of communication, no? When you say you love each other, there are languages that yung recipient, yung nakakatanggap, naiintindihan niya. The recipient would understand in the ways that the givers mean. So there are languages that would instantly register yung ating love language dun sa puso ng tumatanggap. Kumbaga, kahit na ano pang sabihin mo, ano pang gawin mo, kung hindi naman niya nakikita yung love language na hindi magsaswak. Sabi nga ni Marilo kanina nagpapakapagod ka Nilinis mo na lahat. Sabi rin ni Attorney Rose, nilinis mo na lahat Hindi naman yan kailangan ko Diba? So, dito, sinabi ni Gary Chapman, mag-usap tayo, meron tayong tinatawag na emotional aspect of love, no? At in other words, the more important spiritual side, such as God's love poured into our hearts, hindi ito yung pinag-uusapan natin, ito yung tinatawag nating emotional aspect ng pag-ibig. No? Kasi lahat tayo may tinatawag na tangke, emotional tank that is filled up with love. So halimbawa, kung yung isang tao loves you by saying you are wonderful, Marilu, Jenny, alam mo, ang galing mo, then it increases the level of love in your tank, no? If someone spends quality time with you, dahil yan ang love language mo, you feel loved and the level of love in your tank rises up. So kumbaga sa gasolina na full tank, out of the reservoir, di ba? Kumbaga, you're able to give love to someone else in your life. At pag nakita mo to, when these languages are practiced faithfully, especially sa ating relasyon, ay grabe po, talagang gaganda po yung ating relasyon. So, I encourage you, no, to listen very carefully. Hindi ko alam kung magkakaroon kami ng part 2 pa ulit, ma-invita ulit kayo, but merong 5 na languages and I would like us to tackle this each one. And paano ba itong 3 lovely ladies natin na nakikita ito? So baka sabihin niyo, Miss Abilin, ako yung number 1 tsaka number 2. O ako naman number 3 at number 4. Gusto kong malaman ninyo, isa lang ang primary. Hello? So maaaring medyo may 1 and 2, pero isa lang talaga. Okay. So simulan natin mga kaagapay sa tinatawag nating words of affirmation. That is the first love language according to Gary Chapman. Ang example daw nito is, you look great today. Diba? You did a fantastic job. Galing naman, Marilu, talagang galing mo mag-take note sa Proverbs 31. You know, you're the best. Alam mo, you're so beautiful. You're awesome. Many of us, ang tatawag natin parang fluent kayata dito sa love language. However, some of us are not good at this. Hindi tayo magaling dyan So, ang ginagawa natin, we say nothing to our loved ones. Ang problema, ang love language na pala, words of affirmation. Yung iba sa atin, medyo poor dito sa language na to. So, we end up saying hurtful things to our children, di ba? Hurtful things saying to our spouse because of that love language. So, anong ibig ko sabihin nito? And before I ask you to say your input, Jenny, Roslyn, and of course, Marilu, no? So, makikita mo, ang love language pala ng bata, words of affirmation.
Pero yung tatay, ang sinabi ng tatay dun sa bata, ay nako, you're no good. Hanggang dyan ka na lang, wala ka nang mararating. So, ito yung words of affirmation niya. So what happens, this becomes a permanent scar in the person's emotions, di ba? For the rest of his life. So ibig sabihin, yun yung words of affirmation happens to be the love language, but you actually use the negative that hurt the person in the long run. Marilu, what can you say about that first love language? Words of affirmation. Yeah, powerful kasi talaga ang words, no? The Bible even says that from the same mouth, di ba, comes life and death. And so we have to think through what we say in our anger, di ba? We should be self-controlled so that the person we love, we will not cause them permanent wounds or scars. Kasi may mga ano tayo, di ba? Parent wounds, friend wounds, and it takes time to heal. Sometimes it's never healed, di ba? So we should be careful even in praising. Like for example, yung gusto mo lang talaga mag-flatter, you will say something to that person that is not actually her attribute. Bigla mo sasabihin, I really like your hair. It's so shiny, pero actually hindi naman totoo, di ba? So careful then with affirmations or giving what you call these compliments. Be sincere, in other words, because I myself have been a recipient of alam mo yan, flattery. Kasi yung lola ko lang wanted to promote me. I was an ugly duckling kasi growing up. So she would tell our teacher, you make her the muse. Kasi Nanay Angge, ang itim-itim naman ho niyan. At saka ang likot-likot. May biloy naman. But actually sabi ko, maganda ba yung buko? Kalat naman, you know. So parang, but my lola loves me. So though she was exaggerating during that time, I just know how my lola had fought for me. But syempre iba namang relasyon yun eh. We also have to classify anong klaseng relasyon ba yun, kasi if it's between a husband and a wife, masakit yung iko-compliment ka about a character you don't possess. Yes. You might interpret it as something na ako kaya ang nire-refer nito. You know, we have to be sincere. And malamang the reason why ganun ang impact nun, kasi malamang hindi sincere, di ba? Pero pangalawa, baka naman hindi yun ang love language niya. When I say love language, yung bang binibigay mo sa tao, pero hindi naman pala yun yung kanyang love language. You understand? Yung parang, yes. Naalala ko nga it was one political rally, no? In a campaign trail sa Amerika. So, hindi ko nababanggitin kung sino itong political person na to, no? So, syempre, pagod na pagod siya kasama niya yung asawa niya, no? And still, nandun pa sila sa sasakyan in front of the garage. So, tinanong niya asawa niya, sabi niya, what do you think of my speech tonight? Anong masasabi mo dun sa speech ko? So, sabi ng asawa, obviously, hindi maganda yung remark, no? Sabi niya, actually, you did nasty things, you know, and alam mo, he was actually asking, or yung kanyang love language happens to be words of affirmation. Alam niyo, he was so upset that he drove his car into the garage wall. Binangga niya talaga. Bakit? Kasi yun na nga lang yung love language ko. Sinabi mo pa ganito, sana sinabi mo, well, actually, you did great. It's just that maybe you can do something like this better next time. Diba? Yung meron kang positibo na sasabihin, no? May kilala ka bang words of affirmation, Attorney Roslyn? Meron ka bang kilalang ganyan ang kanyang love language? And o kaya ikaw ba yan? Actually, dun sa son ko, I realized really na death and life are in the power of the tongue. So we speak life into the people around us when we give them words of affirmation. For instance, when my son saw his doctor, we brought his notebook, tapos sabi ko,
Yung para sa akin, parang kinahig ng manok yung yung sulat. Sulat, oo. Na nahihiya ako kasi titingnan yung kung magaling na yung fingers, malakas na, ano. Tapos, sabi nung doctor, wow, you have such a good handwriting. Tapos, inisip ko, really? Pero, of course, I kept quiet. But from then on, my son, wrote legibly. Ang ganda-ganda ng handwriting niya. That, those words of affirmation gave life. And it propelled him into becoming the person that was said, no. Sometimes we so katulad noon sa kids ko, no, minsan ayaw nila na, sabi ko, wow, good job, you did great, I'm proud of you. Mami, nakakahiya. May mga pa, may moments. Pero you have to be careful also, Roslyn, na sometimes maaaring baka hindi naman yon ang kanilang love language. Baka naman, kasi bakit sila nahihiya? Oo. You have to understand, baka naman dun sila sa second level. The second level actually is what we call gifts naman. Clearly, this is the language some people are very familiar with, no? Ito yung love language na they are the masters of remembering special dates, events ng buhay, di ba? They would never fail to give you, for example, flowers, or kaya cards, o kaya regalo, di ba? Kumbaga, dito, para sa kanila, yun yung nagsaswak na language eh. Yung isang husband, mag-iipon ng pera ng 5 taon para makabigay ng maliit na diamond ring para sa kanyang wife on their 5th year wedding anniversary. Kumbaga, the wife was really appreciative of that kasi ang kanyang love language happens to be gifts eh. Kumbaga, hindi ito in terms of material or value, yung bang nakita niyang nag-effort. Hindi nag-coffee break for 5 years, di ba? And for someone with this love language, if you don't give gifts to them, guess how would she feel about the relationship? Kasi love derived, kumbaga merong parang element of missing na hindi niya mahal or unloved. Anyone who can relate to that or may gustong sabihin about gifts? Kasi baka naman affirm ka ng affirm. Nahihiya na nga yung bata, Roslyn eh. Kasi hindi pala yun. Ay hinahanap niya pala, bigyan mo siya ng rubber shoes, Marino, di ba? O bigyan mo siya ng, So ladies, what can you say? Who wants to share something about, nandun tayo sa second level, gifts? Yes. So, merong kids na gusto nila gifts kasi naiisip nila that my mom remembered me, tapos alam niya ito yung gusto ko. Yung parang alam nung bata. Jenny, na-experience mo ba yan? Oo, si Jenny. Jenny, na ano mo ba yan? I mean, do you ever experience that? Yes, alam mo Sis Abilin, itong topic na to talagang lahat sa akin eh. So yan, pagdating sa gifts, lack of gift ako dyan. Kasi talagang sa experience ko, kasi talagang ang dami bukod sa time, gifts. Hindi ako nakaka-receive ng gifts since nung bata, hindi ako nakaka-experience ng birthday since bata. Kaya ako sa gifts, yung pag kami nagbigay sa akin, talagang tuwang-tuwa ako. Talagang minsan ayoko pang buksan, minsan dinidisplay ko. Kasi yun lang ako nakaka-receive. Yung ganun, talagang ilang days muna bago ko buksan. Kaya minsan sumasama rin ang loob ko sa husband ko pagka yung pag malapit na ang birthday. Siyempre mag-expect tayo, di ba? Na kanya akong gift na Kaya lang minsan lagi niyang tanong, ano ba gusto mong regalo pagka kasi hindi ko alam. Parang ang sakit, di ba? Yung hindi ka man lang niya pag-isipan na bibigyan ko to ng ganito, ganyan. Pero minsan, ako rin naman kasi, pag binigay niya na parang nakukulangan din ako sa appreciation kasi minsan, yung dating ng pagbigay niya sa akin ng gifts, iba. Yung ganun. So talagang ako, pagdating sa affirmation, ang affirmation may karugtong na appreciation. Tapos itong gifts,
alak ako sa gifts. Kaya, pero dapat malaman mo, ano ba talaga ang main mo? Ano ba talaga? Yes. Ikaw ba ay affirmation o yung gifts ka? O Yung gifts nagbo-borderline ka, pero alin yung mas Oo. mataas yung primary love language mo talaga para matumbok talaga nung tao, no? Paano ba ako magpaparamdam sa'yo, Jenny, na mahal kita? Is it the gifts or is it, oy, ang ganda ng buhok mo ngayon. Oy, ibang klase yung dating mo ngayon. Oo, pero ito, meron pang pangatlo, no? May pangatlo, Marilu. I don't know how can you relate to this, no? Pero bago yan, napakarami kong babatiin. Si Luna Santos, hello. Mag-hello lang ako. At syempre si Dr. Tet Ansaldo, lagi nakatutok. Odette Dison, Seth Ho, Dr. Irene Cruz, hello. Ay Seth, ikaw naman ang susunod dito, ha? Si Roby Dado, hello. Maricon Jacob, lagi nanonood sa atin yan. Si Nenet Lipson, si Michelle Patron, Presi Maclalan, si Bel Manahan, Mary Ann Padillo ng Vancouver. Hindi pala, Toronto to, Canada. Oo, ang dami rin mga nakatutok sa atin. Si Jean Malinaw, Lisa Dayrit, syempre si Ate Marie De Jesus, nako, hindi talaga nawawala yan. Laging nakatutok. At syempre si Isa Tika, and I wanna greet also my mom, Mami Nina Heronca. Thank you for watching our show every Wednesday. And of course, siguro yung pangatlo, no? Una na discuss natin dito is words of affirmation, di ba? Pangalawang na-discuss natin is gifts, no? Receiving gifts. Ito yung nararamdaman mong mahal ka. So, at the end of this, gusto ko kayong tatlo, sasabihin nyo sa akin, alin ba dito sa 5 ang nararamdaman mo yung pagmamahal? Hindi pwedeng, ito, 2, 3. I want you to zero in based on our discussion. Ano ba talaga yung nararamdaman mo? Ito, Marilu, anong masasabi mo dito? Hindi ko alam kung ikaw to, pero do you also feel that someone needed this? Or ikaw to? Ang number 3 is quality time. So, I don't have to tell you about the importance of spending time together. Kasi sabi nga, di ba, out of sight is out of mind. So, when you spend time with your loved ones, with your daughter, with your son, with your husband, be sure, ang ibig sabihin ng mga taong gusto ang quality time, ito yung undivided attention. Yung hindi yung nagde-date kayo, pero nasa cellphones nyo kayong dalawa. Diba? Yung bang I have seen couples nagde-date pero grabe naman yung cellphone, nakaganyan, diba? So, or you're watching movies or TV together, wala kayong communication, nothing to talk about. Diba? Yun ang nakakalungkot people are on their smartphones. Parang sasabihin mo, mag-travel ka nga, miles and miles away, or malayo, pero nasa phone ka naman. So when you say quality time, it's important for people to spend quality time together. No? Yung sinasabi ko na bili mo ng kotse, hindi niya feel mahal mo siya Bakit? Wala ka dun sa high school football game Diba? You never showed up Not even once. So next time, parang mafe-feel mo na, yun pala yung pagpuno ng love tank at emotional tank, and he will remember it for a long time. Marilu, I don't know if this is you, but later na kayong magsabi kasi syempre lumalakbay pa tayo dito sa iba-ibang love languages. What can you say about quality time? Yeah, as you mentioned, Sis Abilene, quality time is a lonely word nowadays. Wherever you go, di ba? Makikita mo nga, it's Sunday, families are eating in restaurants or supposedly bonding, but they're actually on their cell phones. And it's true with my own family. So we make it intentional, I intentionally, or they intentionally tell me that on the dining tables, no cell phones. Diba? So again, we have to verbalize how we want to spend that quality time on, diba? Or how paano. Like we went to Hawaii, no cell phones, so that we could all swim, we could all, enjoy whatever it is there. So for me, communication is very important, whatever form of love you want to receive, or in whatever language you want it to be delivered to you.
we have to communicate it. It's better if we communicate it. Mahirap din ang guessing game eh. For me, let's communicate it. Di ba? Mahirap ang guessing game eh, yung huhulaan mo. Sometimes you ask subtly. Wag naman yung gara pala na, ano, gusto mo, yung blue, yung red. Wag naman ganun. Pero mararamdaman mo yun eh. Kaya nga may effort ang love, di ba? Parang my wife is lately, parang masyado siyang engaged sa mga halaman. Baka bilang ko to na magandang scissors. Something like that. At least related to what you are currently loving at the moment. Kasi let's face it, ang mga gusto natin nagbabago eh. Tama? Yung mga dati natin gusto, ayaw na rin natin ngayon. But quality time is also finding out what the other needs or wants or loves to receive. Pero to we have to understand na sabi nga ng pag-aaral, lalong-lalo na to sinabi ni Gary Chapman, na bawat isa sa atin, meron talagang isa na uusbong out of the 5. Meron talaga. Yes, you might appreciate words of affirmation, but some people would rather have the quality time than the words of affirmation. 'Di ba? Parang Me too. Parang iba, walang impact sa kanila yung, "Hoy, ang ganda mo, pero you don't spend time naman with me," 'di ba? So that's actually the 3. Ano na yung napag-usapan natin? Una, Words of affirmation. Words of pangalawa, affirmation. Gifts. At ang pangatlo ay quality time. Quality time. So, punta tayo dun sa pang-apat. No? I don't know which one of you would like to share naman dito. Sa pang-apat naman, ito yung acts of service. Okay. So, dito yung parang, hello, talk is cheap, show me your action. Yung mga tipong si husband, can say to the wife 1,000,000 times, alam mo, I love you, Roslyn. Hindi ko nararamdaman. Kung talagang mahal mo ko, ito ang vacuum, mag-vacuum ka. Kung talagang mahal mo ko, ikaw ang Tulungan mo ng... di ba? Kasi para sa kanya, it's acts of service eh. Na sabi ka ng sabing you love me, hindi mo naman hinahawakan yung walis tambo at saka yung dustpan, di ba? So, kumbaga, the Bible says, di ba, in 1 John 3:18, let us love not in word or speech, but in truth and action. So, it also puts this way, di ba? Parang, ewan ko kung alam niyo yung sa Book of James, di ba? Sabi nga niya, what good is it, my brothers and sisters, if you say you have faith, but you don't have works? Works, diba? yes. If a brother or sister is naked and lacks daily food, and one of you says to them, go in peace, have warm, and eat your fill, and yet you do not supply their bodily needs, what is the good of that? Diba? Lip service. Lip service. So, meron talagang ganon. Meron talagang, love mo nga ako, pero wala kang acts of service. Iba yun you have to understand, iba yung acts of service doon sa quality time. Iba yun. Iba yung holding hands, walk in the park. Iba yung acts of service, pinagawa kita ng chocolate cake, or pinagwalis kita, pinag-vacuum kita, nilinis ko to, now I feel love. Anyone who wants to comment to that? Are you like that? What do you do? Jenny, go ahead. Ako yung sa acts of service, diyan ko masasabi na yun talaga na-appreciate ng husband ko. Kasi 4 a.m. pa lang, gising na ako. So nagpe-prepare ako ng baon niya. Kasi pinagbabaon ka sa sa work dahil di siya kumakain sa dahil nga sa health niya. So andyan yung breakfast, andyan yung hanggang sa pagsakay ng sasakyan na naka-ready ng lahat, yung gano'n. So yun, na-appreciate niya, and then sinasabi niya, thank you, I love you. Yun, tuwan-tuwa ako doon. Pagka yung ganun, kasi pakiramdam ko, love na love niya ako pagdating sa ganun. So, yun, lahat, kulang na lang suotan ko siya ng ng medyas, tsaka andyan yung pagkatapos niya maligo, nakaabang na ako, sasapinan ko siya sa likod, palalagyan ko ng pulbos, kasi pawisin siya, yung mga ganung pa. Kaya, yun naman, talagang pinagpapasalamat ko sa Panginoon, kasi talagang ever since ginagawa ko yun sa asawa ko at sa mga anak ko. At so kung hindi perfect. Kung ikaw tatanungin, mukhang nasagot mo na bago matapos yung programa, no? Yung asawa mo
ang love language niya is acts of service. Mean to say, when you express love to him, it's an acts of service. Pero pag siya naman sa'yo, it's words of affirmation. Right? Kumbaga, words of affirmation. Kasi sabi mo nga, di ba kanina, how will you be able to know your love language? Balikan mo rin yung kabataan mo eh. Saan ka ba nasaktan? Saan ka, di ba? Saan ka nasaktan? Actually, mas nasaktan ka doon sa doon sa sinabi mo, 'di ba kanina na you're not being affirmed, 'di ba? Rather than doon sa regalo. So, yeah, that's good. Pero may pang-5 pa tayo, 'di ba? Ewan ko kung Roslyn makaka-relate dito yung asawa mo o ikaw ito. Ang tawag dito sa pang-5 natin, ang tawag natin dito ay physical touch. Okay? So, this actually includes intimacy, no? Intimacy, if you want to call it for husband and wife, ito yung hugs, 'di ba? Sabi ka ng I love you, di mo naman ako mayakap, or holding hands, no? So it's actually it's may merit eh. May merit para sa kanya, kakaiba. You love me when there is a physical touch. Naalala ko gumawa si Granny Chapman ng 5 languages, military version. So sabi ko, wow, ano yung military version? Sabi niya, if you miss me, ito yung aking jacket, suotin mo lang. Di ba? Nagpadala siya ng jacket na merong amoy niya. Feelings daw yon. So, any one of you can relate? Meron ba na ganyan dito sa ating tatlo na ang iyong love language is physical touch? Sis, so far as my husband is concerned, gusto niya kasi yung massage. No? And I think that now we went to the series of habits, na dati kasi, before pandemic, nagpapamassage kami ng husband ko every week. So, meron pupunta sa bahay. Tapos, ayan, tulog na kami. Ayun. Yes. So, wala. No? Tapos, tama-tama, si Sis Adeline, nagpagawa sa amin ng habit series. Ayoko naman magmasahe sa asawa ko kasi parang masakit yung sa kamay eh. No? Kaya lang, ito yung love language niya. Kaya sige, kahit muna, a few seconds muna, tapos tumagal ng 1 minute. Ayan. So, I think he likes that. No, he appreciates that. And I think it made our relationship better. Tapos parang ako, minsan namimiss ko siya, asa na yung mamasahihin ko. So gano'n, like when he goes to the province to go to his mom, wala akong mamasahihin ngayon. So it's something that somebody can feel relaxed, na comforted kapag touch. Ayun. So, wow! So ngayon, dahil na-discuss na natin yung 5 languages of love, no? Understanding yung ating love languages. Bibigyan ko kayo ng maiksing panahon, ano? Alalahanin niyo, these love languages work and work well if when each of us practices them out of the sincere and selfless heart. Otherwise, peke, di ba? It will turn out as another expression of selfish desire that we clamor. So, ang gusto kong anuhin natin dito is take some time to analyze your loved one's love language. Makikita nyo yan sa kanilang complaint, di ba? So, identify the love language of your son, your daughter, your husband, your mom, your dad, di ba? And start loving them in their love language in order to fill up the emotional tank. Kasi pag puno ang tangke mo, kumbaga sa sasakyan, mas mahaba ang lalakbayin ng journey ninyo. 'Di ba? Before long, they will start giving back. Pag ginawa nyo yan, they'll start giving back the love to you. And you will see the positive changes in your relationship. Now, having discussed the 5 languages, ano yung una? Words of affirmation, receiving gifts, quality time, acts of service, and physical touch. Physical touch. Okay, alin kayo dyan?
Quality tayo time. kay Marilu. Quality time. Bakit? When you have quality time together, pwede mo na ring isingit doon ng words of affirmation. Ano ba ang quality time? What are you gonna do together when you have quality time? Of course, Pero it is ang number one, kung isa lang ang papipiliin ko sa'yo, quality time talaga. Quality time talaga. I can do a lot with that quality time. I can touch, I can, everything. Wow. Minus all the gadgets of the world. Ikaw naman, Roslyn, papipiliin kita. Alin sa 5 ang 5 languages mo? Alin ang best love language mo? So far as receiving from my husband, quality time then. Quality time? Kakaiba. I want being with him. Ganun. Oo. So ikaw naman, Jenny, alin ang pipiliin mo kung ikaw? Ako, gifts. Kasi feeling ko pagka nakakaano ako ng gifts, love ako. Kasi kulang ako sa love dahil hindi ako naka-experience since nung maliit ako. So, sa gifts ako umano. Okay. So, mga kagap, thank you so much, Roslyn, Marilu, and Jenny. I hope I can invite you again. So, I'm sure meron kayong realization from our discussion at siguro how to know the people around you, yung love language na ang pinaka-effective way to know is to simply ask. Tama ka, Marilu. Simply ask, alin dito sa 5 languages ang nai-enjoy mo, na nare-receive mo from me. Diba? So this is their primary love language, and the one should primarily use to show them affection is none other than you, ikaw. And you can also ask them, alin ba dun sa 5 languages ang talagang lagi nilang ginagamit sa iba? Kasi clue na yon no? At discovering your at saka yung ibang tao na love language and speaking that language regularly will create a better understanding of each other and support each other's growth. At makikita nyo, yung malaman mo at gamitin mo yung love language is important so you can let the people around you feel that they are important and they are loved. Amen. Any last words? I think we have very limited time before we close in prayer. Any last words na input na gusto nyong sabihin from our discussion? Nakatulong ba sa inyo ito, Marilu? Opo. Love is not self-centered. If I may quote from my pastor, ang definition niya ng love is, it is an unconditional ano nga yung sabi niya? And it is unconditional. It is freely received, and so freely we also give. Amen. Amen. Ikaw, Roslyn, shortly, ano ang take mo dito sa pinag-usapan natin? Hindi tayo basta-basta magpapakapagod. Kailangan, di ba? Anong take natin dito? Well, it's, ganun din sinabi nung sa pastor na, it's love is seeking the highest good of that other person, which often requires sacrifice from us. Parang masahe, pero gawin natin. Wow. Ikaw naman, Jenny, very shortly, anong take mo sa ating session today, sa ating Family Matters? Ako, yung love is God, kasi pagka talagang si God ay love mo, yung extension ng pagiging love mo, magbibigay mo sa ibang tao. So, yun, talagang kailangan ano natin is yun talagang mag-love one another. Yes, at kung matitignan natin, ang Panginoon po ay nagbigay po sa atin ng 5 ito. May words of affirmation. He affirmed to us that He loved us so much. Amen. Right? And Amen. He has given us gifts, the gift of salvation. Diba? Amen. At yung quality time, makikita mo talagang binigyan ng panahon ang Diyos, parang 24/7, nandyan siya lagi sa atin. Acts of service, nakita naman natin ang serbisyo ng Panginoon sa buhay natin. And physical touch, He actually lay His hands on people, especially those who are sick. Can we close in prayer?
Lord, thank you. Thank you so much, Lord, for this Family Matters. And we pray, Father, that especially those women listening, watching to us all over the globe, dalangin ko, Panginoon, that they are empowered, Lord. Malaman po nila ang kanilang love language. But most importantly, malaman nila ang love language ng mga taong pinadadala ng Diyos sa kanilang buhay. Lord, so that they will be the one, Lord God, to express the love of God to each one. Lord, maraming salamat na ikaw mismo ang nagpadama ng pag-ibig sa bawat isa sa amin. Lord, you said in your word in John 3:16, "For God so loved the world that you gave his one and only Son, that whosoever believe in him will not perish but have eternal life." Ikaw kaagapay, kung wala pa si Jesus sa iyong puso, bakit hindi mo anyayahang pumasok sa iyong puso? Sumunod ka lamang sa maikling panalangin. Panginoong Jesus, patawad po sa lahat ng aking pagkakasala. Salamat po sa inyong pagmamahal at namatay ka sa krus ng Kalbaryo upang ako ay tubusin. Pumasok ka sa aking puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ikaw ang patuloy na manahan. Lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. And amen. Naku, thank you so much. Maraming salamat talaga sa inyong tatlo. And I know na maraming tao na bless, maraming tao na pagpala, and may God bless you. I pray that the Lord will bring back and will just bless the three of you beyond your expectation. Amen. Thank you, and see you next Thank time. Thank you, Sis Abby. Thank you. Maraming Thank you. salamat. Thank you, Marilu, Jenny, and Thank you, Rosie. thank you. Yes. Glory At to syempre, mga kaagapay, maraming salamat sa pagsama nyo sa amin ngayong Wednesday. Salamat din sa ating mga kasama sa One Corporate Center. Siyempre, nandyan si Aruel, si Brian, si Absidy, si Kayla, si Kael, at ang ating production team na sina Nathaniel, si Reggie, si Benjo, ang ating RTV na si Chris, kasama na rin siyempre si Maiko, si Chris Malina, si JB Tabua, si Nalds, at syempre mula dyan sa BXE sa Bukawi Transmitter. Hindi mabubuo ang programang Family Matters kung wala itong mga taong sumusuporta sa atin sa stasyon at maging sa transmitter. Ako po'y naniniwala, live a changed and transformed life. May you be empowered as a woman of God. Ako po si Avelyn Garcia at ito po ang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. God bless you. Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.